Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Bago po ang lahat, ngayon po ay pinagdiriwang natin ngayong araw ng linggong ito, ngayon 2025, ang linggo ni San Juan Maria Vianney, ang pintakasi ng mga kura paroko. No? At ipagdasal natin lahat ng mga kura paroko at pati na rin lahat ng mga pari sa buong daigdig. Sa ating po mabuting balita ng Panginoon na mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 12, ay naroroon yung kwento tungkol o salaysay tungkol sa mayamang hangal, no? The foolish rich man, no? Na dahil sa kanyang mga ginagawa ay hindi siya nagpapakayaman, hindi nag-iimpok sa mga bagay tungkol sa Diyos, kundi nagpapakayaman lang sa kanyang sarili. Yan po yung talagang napakahalagang aral, no? Sapagkat kapag ang isang tao ay laging pakabig sa sarili, ay hindi siya nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat kinakailangan na upang ating masundan ng ating Panginoon, ay ating tularan ng kanyang ginawang pamumuhay na hindi siya naging sakim, kundi binahagi niya ang kanyang buhay, inilaan, inialay ang kanyang buhay, dumanak ng dugo upang tayo ay iligtas, no? Yun nga ang hiwaga ng pagliligtas sa atin ng Panginoon. Bakit nyo pa pinagpasyahan ng pagliligtas sa atin ay sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo, no? At marahil sa ating buhay makikita natin napakaraming uri ng tinatawag nating kasakiman. Hindi lang ito yung mga ginagawa ng kalimitan, hindi ko po nilalahat, ng mga tao na marahil may kaya at talagang may kaya na hindi nakikipagkapwa, hindi marunong magbahagi, kundi ito din ay maaaring maging asal kahit na sabihin natin walang pera. Kapag ang tao ay maraming mga hinaing sa buhay, maraming mga attachment, no? Kahit na ang piso, kumbaga sabihin natin, kahit na ang piso pwedeng maging sitwasyon ng pagiging sakim, no? At meron namang mga tao na kahit milyon-milyon ang hawak ay hindi kumbaga laging parang boksingero, no? Marunong magbigay. At hindi lang po yan tungkol sa pera, yan po ay tungkol din sa panahon. Sabi nga ng isang meme, no, na kapag ang isang tao ay nagbigay siya ng panahon, ito ay iyong tangkilikin. Tangkilikin mo siya sapagkat ang panahon hindi na yung bumabalik. Ang panahon ay inireregalo niya para sa iyo, na hindi tinuturing bilang nakaw sa kanyang schedule, kundi isang maluag sa loob na pagbibigay ng pagkakataon upang kayo ay magkausap, upang makarinig, no? Kailan ang huling pagkakataon na nagbigay tayo ng panahon para sa ating mga mahal sa buhay? Hindi ko lang po tinutukoy yung mga nasa online at yung mga friends sa mga social media, kasi lagi naman halos karamihan siguro mga Pinoy lagi may hawak na dipindot, no? Kundi yung mga taong katabi natin, mga kasama sa bahay, mga kaibigan, kailan tayo huling nangumusta? Hindi talaga nangumusta, yung hindi dahil mangungutang, kundi yung nangungumusta. Kailan tayo nagsayang kumbaga ng oras, no? Para makinig. At yan po ang kinakailangan ng napakaraming tao. Kung paano tayo nangailangan din sa Diyos ng patulong, tayo din ay sana makatulong sa ating kapwa. Pagpalain tayo ng Diyos.